Welcome sa Araling Panlipunan 3, Quarter 3, Week 5 to 8 Reviewer with Answer Key na inihanda ni Teacher JM. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pang-unawa. Week 5. Ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Number 1. Karamihan sa kaugalian, paniniwala at tradisyong ito ay walang kaugnayan sa kanilang pananampalataya. Number 2. Ang salitang pahiyas ay nagmula sa salitang payas nang ibig sabihin ay pagdedekorasyon. Number 3. Ang pagdaraos ng mga kapistahan ay nagsimula sa mga ritual at seremonya ukol sa mga espiritu at Diyos-Diyosan noong unang panahon. Number 4. Ang bawat lalawigan sa ating rehiyon ay may kanya-kanyang mga kaugalian, paniniwala at tradisyon. Number 5. Tuwing Pahiyas Festival, ang mga magsasaka ay naghahandog ng kanilang mga naaning mga pagkain sa simbahan bilang pasasalamat sa Panginoon sa kanilang masaganang ani. Number 6. Ang sumaka ay isang pagpapaikling salita para sa suman, mangga, kasoy at hamaka. Ang Nyugyugan Festival ay naglalayon na ipakita ang puno ng buhay na naging pangunahing mapagkukunan ng kita ng karamihan sa mga taga-Quezon noong unang bahagi ng siglo. Number 8. Ang Pahiyas Festival ay ipinagdiriwang sa Angono, Rizal. Number 9. Ang Pahiyas Festival ay nagkakaroon din ng prosesyon bilang pagpapasalamat sa kanilang patron na si San Isidro Labrador. Number 10. Batay sa kwentong Bayan ng Angono, ang higante sa Higantes Festival ay ginamit bilang simbolo ng protesta ng agraryo sa panahon ng papaliit na kolonya ng Espanya noong ang Angono ay isang hasyenda. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 11. Lugar kung saan ipinagdiriwang ang Higantes Festival. A. Angono, Rizal. B. Antipolo, Rizal. C. Lokban, Quezon. D. Lucena, Quezon. Number 12. Kinilala ang lugar na ito bilang pilgrimage city ng Pilipinas. A. Angono, Rizal. B. Antipolo, Rizal. C. Lokban, Quezon. D. Lucena, Quezon.
Number 13. Tumutukoy sa isang matangkad at matayog na katiwala o hacienda caretaker bilang higanteng kinukuha ng mga residente at paghihiganti o higanti sa Filipino. A. Karyas liit, B. Karyas laki, C. Tiyo Karyas, D. Karyas tangkad. Number 14. Kailan ang pilgrimage season kung kailan marami ang bumibisita sa mga simbahan sa Antipolo? A. Tuwing buwan ng Abril, B. Tuwing buwan ng Mayo, C. Tuwing buwan ng Hunyo, D. Tuwing buwan ng Hulyo. Number 15. Pinaikling salita para sa suman, mangga, gasoy at hamaka. A. Pahiyas, B. Higante, C. Sumaka, D. Nyugyugan. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 5. Ang mga kaugalian, paniniwala. Ang tamang sagot ay mali. Ating basahin ang eksplanasyon. Ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyong ito ay malaki ang kaugnayan sa pananampalataya ng mga tao. Ang tamang sagot ay tama. 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 Ang tamang sagot ay mali. Ating basahin ang eksplanasyon. Ang Pahiyas Festival ay ipinagdiriwang sa Lokban, Quezon at hindi sa Angono, Rizal. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik B. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik C. Week 6. Mga pangkat ng tao sa aming rehiyon. Panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Number 1. Ang Tagalog ay nagmula sa salitang Taga-ilog na ang ibig sabihin ay nakatira sa baybaying ilog. Number 2. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga Tagalog ay pagmimina at pagtutroso.
Number 3. Tagalog ang pangunahing wika ng mga taga-Rehiyon 4 Calabarzon at Mimaropa pati na ang ilang bahagi ng Rehiyon 3. Number 4. Ginagamit sa NCR ang pambansang wikang Filipino na ang pinagbatayan ay ang wikang Tagalog. Number 5. Ang mga Aita ang tinatayang kauna-unahang mga taong nanirahan sa Pilipinas. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 6. Sila ang isa sa pinakamalaking pangkat etniko sa bansa dahil sa lawak ng distribusyon nila sa buong bansa. A. Aita, B. Ifugao, C. Tagalog, D. Dumagat. Number 7. Ito din ang tawag sa mga Aita sa mga lalawigan ng Quezon at Rizal. A. Ifugao, B. Negrito, C. Tagalog, D. Dumagat. Number 8. Sila ang tinatayang kauna-unahang mga taong nanirahan sa Pilipinas. A. Aita, B. Ifugao, C. Bisaya, D. Tagalog. Number 9. Sila ang pangkat ng mga Chinese at halos lahat sa kanila ay negosyante. A. Chino, B. Hapon, C. Indian, D. Amerikano. Number 10. Sila ang pangkat ng tao na nanggaling sa bansang India at mahilig din silang magnegosyo. A. Chino, B. Hapon, C. Indian, D. Amerikano. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 6. Mga pangkat ng tao sa aming rehiyon. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay mali. Ating basahin ang eksplanasyon. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga Tagalog ay pagsasaka at pangingisda. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay titik C. Ang tamang sagot ay titik D. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik A. Ang tamang sagot ay titik C. Week 7 to 8. Pagpapahalaga sa mga pangkat ng tao. Panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Number 1. Bagamat magkakaiba ang mga itsura at katangian ng mga pangkat ng tao sa isang lalawigan, silang lahat ay kasapi ng kinabibilangang lalawigan. Number 2. Mahalaga na matutuhan kung papaano
ipapakita ang paggalang sa iba't ibang pangkat ng tao sa inyong lalawigan. Number 3, ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng bawat tao, anyuman o paniniwala ay mahalaga upang tayo ay mabuhay ng mapayapa at may pagkakaisa. Number 4, ang ating bansa ay binubuo ng iba't ibang pangkat ng tao. Number 5, ang pagpapahalaga sa mga pagkakaiba nating mga Pilipino ay mahalaga upang ang kapayapaan at kaunlaran ay makamtan sa ating bayan. Number 6, makikipagkaibigan sa ibang kamag-aral na kabilang sa ibang pangkat ng tao. Number 7, tutuksohin ang pagkakaiba ng mga kamag-aral na iba ang anyo dahil ito ay galing sa ibang pangkat ng tao. Number 8, makikihalubilo sa mga gawain sa paaralan kahit na ibang pangkat ng tao ang pinanggalingan. Number 9, pagtatawanan ang mga kamag-aral na galing ng ibang pangkat ng tao dahil sa kanilang kasuotan. Number 10, huwag kaibiganin ang mga ibang pangkat ng mga tao. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Week 7 to 8, pagpapahalaga sa mga pangkat ng tao. Ang tamang sagot ay tama. 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 Ang tamang sagot ay mali. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot ay mali. Ang tamang sagot ay mali. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!